May mga nagtatanong kung scam ba ang Star Network. Yan ang pag-usapan natin sa video na ito. Ano ba ang Star Network? Ang Star Network ay para lang ding Pi Network na kung saan may reward ka na matatanggap pag inopen mo phone mo every 24 hours tapos nag-invite ka ng sasali sa network. Ano ang goal ng Star Network? Sa website nila nakalagay dun sila ang future ng DeFi. Yun ang nakalagay. Sila daw ang future ng DeFi. Ano ba ang DeFi? So, pag-usapan muna natin ang DeFi. DeFi stands for Decentralized Finance. Parang si blockchain at finance nagsama at ang tawag sa kanila, DeFi. Decentralized Finance. So, ngayon, ang gamit natin sa ating financial system ay centralized. May boss na nagpapatakbo o may isang tao o may isang kumpanya na nagpapatakbo. Katulad ng banks, financial institutions natin, at ano pa yung mga pera padala natin, Western Union, mga ganun, okay? Centralized yung power. Ang goal ng DeFi, mawawala ang mga third-party institutions katulad ng bangko, ibang financial institutions, na kung saan every transaction mo, may fee na pumupunta sa kanila. So, madaling salita, pwede ka nang magbangko ng pera na walang Security Bank, BPI, Union Bank, BDO, at iba pang mga bank na alam nyo. Pangalawa, pwede ka nang mag-transfer ng malalaking halaga na walang MoneyGram, Western Union, kahit saan ka pa sa mundo ng walang malaking fee. Okay? Ang lalaki ng charge nila, di ba, minsan? So, sila yung parang nagkakaroon tuloy ng malaking pera. Kasi nga, dahil sa mga fees na binibigay nila, nakadepende pa kung gaano kalaki yung ipapadala mo minsan. Di ba? Yun yung gustong eliminate ng tinatawag nating DeFi or Decentralized Finance. Pero ang tanong niyan, mangyayari ba ang mga pangako o ang pangako ng Star Network pagdating ng araw? Di natin alam, okay? Kasi hindi lamang sila ang may ganitong project. Pag pumunta ka sa CoinMarketCap, makikita mo dun ang iba't ibang project about DeFi na kung saan meron na din silang value at meron na silang naipapakitang roadmap o project na nagagawa. Kung gusto mong mag-invest ng mga DeFi na projects, pumunta ka lang dun sa MarketCap kung ayaw mong subukan itong free tinatawag na Star Network. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang nasa white paper nila. Dito sa white paper, masyado pang malawak at hindi detalyado. Bakit? Kasi siguro dahil nagsisimula pa lamang sila. Alam natin ang white paper ay naiiba-iba. Okay? Minsan, hindi muna detail pagdating siguro ng phase 1, pero baka phase 2, papakita nila yung detalye, paano ba mag-work ang blockchain dun sa ginagawa nilang project, paano nila gagawin to, explain nila, may detalye sana. So, yun ang white paper. Pero ngayon, medyo hindi pa masyadong detalyado. In-explain lang kung ano yung problema, ipinakita kung anong solution, at ganoon lang, same lang din yung mga ibang white paper na nababasa nyo. Ngayon, ang nakita ko dito, sabi ko nga, yung white paper, pwede itong mabago habang nagpapatuloy yung project. Meron silang nabanggit kasi na nominal balance at realized balance. So, yun ang tukuyin muna natin ngayon. Ang nominal balance mo ay ang star balance on paper or yung nagpapakita dyan sa application pag nagmamine ka. O hindi nagmamine, pag open mo kasi mali yung word na mining okay? Yung reward na binibigay sa'yo, yun yung nominal balance mo. Ngayon, ang realized balance naman, ito yung pwede mong ma-withdraw, ma-transfer, or magamit pero dapat pasado ka sa KYC process nila. So, may KYC process. So, pag hindi ka pasado, wala kang makikitang realized balance dyan. Ngayon, kailan yung KYC? Okay, ang rollout nila sa KYC ay hindi minsanan. Pumipili lang sila. So, every phase, may pipiliin silang mga tao na dadaan ng KYC. So, kung ikaw yung napili, dapat i-process mo yung KYC mo para magkaroon ka ng chance kung magtotoo man tong promise nila na ma-withdraw mo yung realized balance mo na tinatawag nila. Lahat ng mga crypto projects ay karamihan ay nag-offer ng referral para dun mapabilis yung adoption ng isang project. Okay? Yun yung ginagawa nila ngayon. So, kung hindi nakapasa yung refer mo, wala kang makakuhang reward sa kanila kung hindi nakapasa sa KYC process. Kailangan yung KYC process. So, ito na yung sinabi ko kanina, yung KYC process hindi minsanan. Pipili sila ng mga taong dadan sa KYC process every phase. So, may phase 1, phase 2, phase 3, phase... Ewan ko, okay, ilang phase. Basta ganun. Pero, they will make sure na pag matapos lahat ng phase daw, ay lahat ng sumali ay dadaan sa KYC process. Ang dahilan nila na ganun yung process nila sa KYC para maiwasan ang selling ng realized balance. Ganito, ang ibig nilang sabihin,
pag lahat dumaan ng KYC process sa phase 1, meron lahat tayong realized balance. So, ang mangyayari ngayon, pwede natin silang i-withdraw sabay-sabay. So, maapektuhan yung project. Siyempre, lahat-lahat nag-sell o nag-transfer dun sa kanilang realized balance. So, ang ginagawa nila, konti-konti yung pag-process nila ng KYC process para hindi biglaan yung pag-transfer or pag-withdraw ng tinatawag na STAR token. Pero ang tanong dito, di ko alam kung wala pa namang value to kasi. Pero hindi kasi klaro dun sa white paper nila. Once siguro na meron na tayo sa mainnet, ganun, tapos nakapasa ka, pwede mo na siyang i-withdraw. So, ito na ngayon. Sisilipin natin kung sino ba ang team dito sa project na Star Network. So, nag-base tayo sa white paper, hindi mo na i-disclose yung identity nila. Alam niyo man, tayo, pag identity ang hindi din-disclose, negative na sa atin. Pero, ang sabi dito, sasabihin nila or magpapakilala sila when the time is right. So, ang nagustuhan ko dito, meron silang promise sa white paper nila na magpapakilala sila. Magpapakilala sila. Unlike dun sa mga ibang project na wala man lang parang hindi nila pinakita na, oy, kami ito yung mga team na nag-work. Hindi eh. Sa kanila, parang hindi pa ngayon ang time para makilala nyo yung mga gumagawa ng project. Pero in the future, papakilala namin yung sarili namin sa inyo. And that's a promise. Lahat naman, promise lahat, di ba? Ibig sabihin, nasa white paper nila, nag-expect tayo na makikilala natin sila siguro sa phase 2, phase 3. Pero, hindi muna daw ngayon. Yun ang hindi maganda. Pero okay lang yun. Pagbigyan natin sila, may promise naman sila na magpapakilala sila in the future. Pero, meron akong nahalungkat. Okay, nung pagpasok ko dito sa kanilang terms of service, may nakita ako na kung sino ang nagmamay-ari ng application. So, ang nakalagay doon, pagmamay-ari ng Big Leap Limited ang nakalagay doon sa terms nila. So, sinubukan kong hanapin kung ano ang Big Leap. Tas ang lumabas ay isa silang digital marketing agency. Wala nang iba. Yan lang ang nahanap ko na Big Leap eh. Ngayon, pumapasok sa isip ko, bakit? Isa silang digital marketing agency. Okay, pag-usapan na, ano ba digital marketing agency? Eto, sila ang tumutulong sa mga companies na i-promote ang kanilang product or services sa masa or sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Social media, lead generation. Ibig sabihin, magbigay ng example pag ikaw, company ka o developer ka, gumawa ka ng isang application. Ngayon, kailangan mo ng mga tao na gagamit dito sa application. Anong gagawin mo? Ipopromote mo. Unang pupuntahan mo, itong mga digital marketing agency. Ibig sabihin, magbabayad ka sa kanila, sila nang bahala mag-promote sa product mo or sila nang bahala maghanap ng mga users or leads or para i-promote itong product mo. So, para siyang, alam niyo yun, connected siya dun sa Star Network. Ang Star Network ngayon, guys, ay nag-gather siya ng information. May mga ads na nagpapakita agad, iba't ibang ads na nagpapakita. Hindi ko naman ibig sabihin masama, okay? Kasi lahat naman ng project ay ginagawa yan para maponduhan yung project, magkaroon ng pera yung project para maituloy. Pero ang delikado dito, pag ginagamit lang yung Star Network para mai-promote or makaakay ng ibang clients na magbayad sa kanila, yun lang gamit. Pero pag itutuloy nila itong plano na ito, nagagawa ng DeFi, mas maganda. Pero meron nga silang business parang hindi mo mapagtanto na meron nga silang business na digital marketing agency. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo tignan yun. Pero sa akin, okay naman yun. Obserbahan lang natin in the future kasi nag-start pa lamang siya. Pero pagdating siguro ng araw, phase 2, phase 3, wala pang improvement, wala pa silang pinapakita, wala pang update na nangyayari dun sa project na sinasabi lang gumagawa sila ng DeFi na project o decentralized application. It's time na i-give up na natin. Bakit? Syempre, ginagatasan tayo kung sakaling ganun. Parang ginagamit yung data natin, yung traffic, tayo yung leads nila kung sakali. Okay lang yun ngayon kasi kailangan nila Pero, yun nga, yung sabi ko, isa sila kasi, ang Big Leap ay isang malaking digital marketing agency. Yun yung ginagawa nila. Naghahanap sila ng leads para sa mga client nila. Ibig sabihin, kinukuha nila, pinopromote nila yung product ng mga companies, iba't ibang companies, mapa-application man, mapa-product yan, or mapa-services man yan. Maghanap kami ng leads para gagamit or para papasok sa website mo or para gagamit dito sa application. Kaya ang ginagawa nila is ina-advertise nila. So ito yung isang paraan para makakuha sila ng mga users. Kaya minsan nakikita nyo ang daming nagpapakitang advertising dun sa Star Network. Hindi naman masama yun sa akin, okay? Pero masama pag ang plano lang talaga nila ay gatasan
yung mga users at wala man talaga silang plano na mag-create ng DeFi project, yun ang nakakalungkot. Pero nasa sa inyong decision yan kung gusto niyo pa rin ituloy, okay? Pero yun ang na-find out natin sa kanila. Yan po ang Star Network. So, kung meron kayong katanungan, pag nalilito pa talaga kayo, comment nyo lang sa baba. Subukan kong sagutin yan at subukan natin. May mga kasama tayo dito, sasagot din. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-thumbs up naman guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang, ako po si Torogi. Mag-subscribe ka na para every time mag-update ako or meron akong bagong video, manonotify kita. Once again, ako si Torogi and see you on my next video. Bye.